Ayun, so welcome back po sa ating channel. Yan, bago tayo pumunta sa motor, papakita ko lang sa inyo to. Club Kelwargas sa may San Juan, Batangas. Yan, so kita nyo naman, napaka-peaceful ng beach. Tapos yung mga rooms na ito, dining area, si mga rooms nila dito, yan na pa, glass cabana na beachfront. So pag binuksan niyo yung cortina, ito yung view nyo, diba? Sobrang sulit. May pang cabana dyan yan. Kung gusto niyo ng place para mag relax, lumayo sa city and beach, syempre sobrang sulit dito, promise. Tapos ang isa sa pinaka mako-comment talaga namin yung food nila. Sobrang goods. Talagang napakadami ng serving. Yung timpla, yung lasa, sobrang okay na okay. So ayan, andito na po yung Z1000R. Pakita lang natin yung mga accessories na nakabit na natin sa kanya as of now, para kung kayo may Z1000 or nagpa-planong bumili ng Z1000, at least meron na kayong idea sa mga pwede nyong ikabit sa Z1 nyo. Yan, pakita natin yung bike saglit, walk around. Ayan, so umpisaan natin dito sa harap. Carbon, so parang carbon windshield. So pinalitan niya lang yung stock. Kita niyo naman, carbon lodi. Yan, carbon windshield. Tapos na rin dito sa carbon headlight cowling. So, ang presyo nitong dalawang to is carbon panel windshield 1.7. Ang naririnig na OBR yung mga presyo. Carbon windshield 1.7, carbon headlight cowling 1.9. Ayan. Lagot. Ayan, so yan, carbon legit yan from China. Pero okay na rin kasi karamihan talaga ng parts galing China. Shopee Racing, lagyan natin yung link sa baba. Tapos ito naman sa harap, meron tayong protector. Actually ito, ano to, detachable. Yan, so kung lilinisin nyo yung headlight, yan, balik nyo lang. So ang purpose kasi nito, alam nyo naman, pag sa high speed, di natin maiwasan na merong bato na tatalsik mula sa gulong ng nasa unahan o basta yung mga debris sa daan. Pag tumama sa headlight, high risk na mabasag and napakamahal ng headlight. So yan, headlight protector, alam ko itong pina-protector nasa 300 lang, pero bumili ako ng parang dual lock na 3M. Ito yung detachable, nasa 100 ata or 200 lahat ng to. Yan, headlight protector. Then dito na rin tayo sa harap, syempre GRX axle slider, napaka-solid nito. Yan, kabilaan para kapag tumumba yung motor, nag-slide, yan yung harang, kita nyo naman nakalawit siya. So iwas damage sa forks. Ang GRX front axle slider nasa 2K. Yan. Pero solid yan, promise. Hindi man siya yung kasing mahal ng other na international brands. Ito gawang Pinoy kasi itong GRX pero sobrang solid na ito. And then generic radiator guard, Shopee Racing din. Itong radiator guard, yan, 999. So 1K lang rin yan. Next, syempre, pinaka-importante, GRX engine slider. So kita nyo naman yung alsa nya, talagang siya yung tutukod ko pag gumilid yung motor, diba? Tapos napaka solid na ito, 2 point. So may kapit siya dito sa frame na to, may kapit din siya dito. Tapos meron siyang bridge, and then ito yung napakakapal na slider. GRX engine slider,
5.8. Hindi naman narinig ni OBR. 5.8 to. Ito, GB Racing engine cover. Replica lang to ng GB Racing. Shopee Racing syempre. 1.4 lang tong replica. So yung original kasi nito sobrang mahal. Syempre ano lang rin, protection lang dito sa engine natin. Yan, para pag nag-slide at least kung magagasgas, siya yung sasalo. Tapos for only 1.4, palitan nyo kung may gasgas na din. Next naman sa tangke, meron tayong grippy tank grips. Ito yung isa sa favorite ko talaga sa lahat ng dumaan na motor sa atin. Nilalagyan ko talaga na itong grippy tank grips kasi napakaganda ng texture. Napakasimple lang ng datingan. Parang di nyo iisipin na merong nakalagay, di ba? Ganda. Ganda ng texture, misapot pa. Grippy tank grips nasa 931 Lazada or Shopee, may shop naman sila. Sa tangke, ito carbon na sticker lang pero just to match yung design ng nandito. Naglagay ako ng sticker dito. Carbon sticker, mga nasa 300 lang ata to. Yan. Screen protector para sa pinaka instrument panel natin. Nasa 200 lang rin ata to. Shopee Racing. Syempre mirror bolts. Yan. Pantakip sa tinanggal nating stock side mirror. Nasa 200 lang rin ata. Hindi ko na alam yung mga maliliit na to. Syempre wala tayong stock side mirror. Meron naman tayong bar end na MVR1. Yan. Alam ko nasa 800 to MVR1. So napakaganda niyan. Wide view kahit na maliit. Ang lawak ng kita mo. Ito naman tank grip stock to ng Z1000R. And then next sa baba is side stand enlarger. So yan, sakto sa ganitong mga parkingan. Madalas kasi lumulubog talaga yung tumutusok yung side stand nyo. So lumulubog. Ito pampalawak lang ng area para maganda yung kapit niya sa sahig, di ba? Yan. Side stand enlarger nasa 320, di ba? Sulit na. Syempre, sa likod GRX Pulse. Dumi lang. Dumi. Para kapag ipapadak stand nyo yung bike, yan. Dito siya kakapit, tapos pwede nyo nang igulong-gulong yung iikot-ikot yung gulong. Mas madali. Paddock spools. Nasaan na yan? 1,000. Yan. Kabilaan yan. So ito yung bracket natin by J.com bracket. Yan. Napatibay na ito. Actually maganda siya as is. Ganyan. Kasi sumasabay siya sa hugis ng buntot ng Z1. 3-3 yung bracket mismo. Ang daming kapit niyan dito sa passenger foot peg. And then dito sa ilalim. Yan. Tapos meron tayong top box. Papakita natin mamaya, pero syempre daanan muna natin to. Ang Orion cut delete exhaust, diba? Ito stock headers, stock catalytic, and then dito na nagsimula yung weld. So andito kasi yung bread box dati na napakalaki. Tapos yung stock exhaust kasi dual exit yun, dalawang malaki dito sa likod. Pero pinalitan natin ng underbelly ARA exhaust. Para syempre alam niyo naman tayo sa channel gusto natin talaga maingay. ARA exhaust 61mm to. So mas malaki yung butas niya. 61mm din tong tubo. Kaya medyo mas buo yung tunog than other exhaust. So etong cut delete, pag cut mismo ng stock exhaust 5.5. And then yung pinaka canister mismo is 5.5 din. And then syempre dahil nagpalit tayo ng exhaust sa Z1, meron kasi itong tinatawag na servo eliminator. Parang meron kasing mechanism yung stock exhaust na nagre-regulate ng something sa exhaust. Di ko rin mapaliwanag pero ayun, nag-add tayo ng servo body or servo eliminator. Ayan. By Hilltech. Sa Orion na rin natin mismo nakuha to. So sila na yung nag-cut delete, gumawa ng mid pipe. Sila na rin yung gumawa ng exhaust natin. Sila na rin yung nagbenta sa atin netong Hilltech servo eliminator. Yan, sa 5.5. Ayun lang, so last but not the least, pakita natin yung top box na nilalagay natin sa kanya.
So ang purpose nga pala, ayan, so share ko lang. Ang purpose kaya tayo may top box bracket is kapag maglo-long ride, para less bagahe sa amin ni OBR. So meron tayong lagayan for long ride. And then kung casual riding naman, gusto lang natin mag throttle therapy, gusto lang natin rumatrat, yan, ganyan siya, rat mode, diba? So para sa naked kasi hindi naman siya super weird na may top box talaga. Kasi kita nyo naman, napaka bulky ng body ni Z1. So kahit lagyan ng top box, hindi naman imbalance. Yan, lagyan natin yung top box. Ganyan ang itsura niya, diba? So ang pinili nga po pala natin top box, hindi yung sobrang laki na around 45 liters. So ito ano lang to, 36 liters. Yan, yun sa likod. So itong 36 liters kasi saktong sakto lang talaga sa bagahe namin. Hindi siya yung sobrang bulky, na bagay pa rin siya sa size ni Z1 talaga. Kasi kita niya naman ito, napakalapad ng katawan ni Z1, diba? Ang macho niya dito sa ilalim, lalo na sa makina. So for me, ito yung bumagay na top box, 36 liters para sa overall size niya. So hindi siya yung sobrang laki na feel mo parang ang bigat na ng likod, diba? Yan, sakto lang yung 36 liters para sa amin. Smoke top box 36 liters, 3,930p. Yan, for galing smoke, may backrest na rin siya, diba? Sobrang sobrang goods. So ito laman niya. Yan, so lang. So ito may mga cushion tayo sa seat para pag naglo-long ride less sakit sa puwet. Ayun lang naman, itong mga cushion nasa around 1K to pares na. Isa sa OBR, isa sa rider. Yan po yung mga current na accessories ng ating Z1000R ngayon. Sa ngayon wala na rin ang maisip na idagdag, pero kung may naisip kayo, pa-comment na lang rin po sa baba. Check natin yan, and then sana nakakuha rin kayo ng idea ng kung ano yung pwede nyong ilagay sa Z1 nya. Ayan.